Magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our 365 Daily Devotion. At ngayon ay patuloy natin pag-aaralan ng ating series patungkol sa Seminary Edition. At ngayon ay tayo nasa ikalawang konsepto patungkol sa mga katawagan kay Jesus o title ni Jesus. So ang paksa ngayon patungkol sa Jesus, the Promised Seed. So sabi sa Genesis chapter 3 verse 15, pag-aawayin ko kayo ng babae at ang inyong mga anak ang mag-aaway. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo naman ang sakong niya. So, ang sinasabi lang dito sa ating katruan o sa mga obserbasyon sabi dito sa gitna ng kadiliman ng pagkahulog ng tao, unang ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan. So, hindi siya naghihintay ng ilang siglo bago ibigay ang pag-asa. Agad niyang sinabi na darating ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Ito ang tinatawag na proto-evangelyo o ang unang pagpapahayag ng ebanghelyo. So, pinapakita nito ang puso ng Diyos kahit bumabagsak ang tao. Hindi niya ito iiwan, may darating na tagapagligtas. So ang seed of the woman ay hindi pangkaraniwan sapagkat sa Biblia ang lahi ay karaniwang idinadaan sa lalaki, ngunit ang binhi ay nagmumula sa babae. So isang pahiwatig ng mapaghimalang kapanganakan ni Jesus na ipinanganak sa pamamagitan ni Maria sa kapangyarihan ng Espiritu. So pagdating natin sa pangako kay Abraham, pinalawak pa ng Diyos ang kanyang layunin. Sabi nga sa Genesis chapter 12 verse 3 at sa chapter 22 verse 18, sinabi niyang sa pamamagitan ng inyong bithi o iyong binhi, pagpapalain ang lahat ng bansa. So at nilinaw ni Pablo sa Galatia, Kabanata 3, talata 16 na ang binhi ay si Kristo mismo. Ibig sabihin ang pagpapalang spiritual ng buong mundo ay nakasentro kay Jesus. So hindi lamang iyon si Jesus. Si Jesus din ang binhi ni David, ang hari ng walang hanggan. So sinabi ng Diyos kay David sa ikalawang Samuel, Kabanata 7, talata 12 hanggang 13 na mula sa kanyang lahi ay may haring maghahari magpakailanman. Sinuportahan naman ito ng mga propeta at kinumpirma ng kasaysayan sa pagdating ni Jesus. So siya ang Mesiyas, ang hari ng katwiran at anak ni David na uupo sa trono magpakailanman. So bilang akong binhi o promise, ginawa ni Jesus ang hindi kayang gawin ng sino man. Pinuksa niya ang kapangyarihan ni Satanas, winasak ang kasalanan at tinalo ang kamatayan. Ang kanyang sugat sa sakong, ang kanyang kamatayan sa krus ay pansamantala. Ngunit ang kanyang pagdurog sa ulo ng ahas ay tiyak, pangmatagalan at walang hanggang tagumpay. So, ang kabilang dulo ng kwento ay nasa Roma, Kabanata 16, talata 20. Sabi dito durugin ng Diyos ang Satanas sa ilalim ng iyong mga paa. So madaling salita, ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay ng kanyang mga anak. So ang aplikasyon natin dito, una, magsikap maging tagapahayag ng hari na si Jesus. So mangako sa Panginoon na kung siya ang promised seed, ikaw ay magiging kanyang mensahero. Ang mundo ay puno ng takot, kasalanan at pagkalito. Ngunit dala mo ang ebanghelyong nagpapaalala na may tagapagligtas na dudurog o dumurog sa kadiliman. Sa bawat pag-uusap, gawain at desisyon, maging tinig ka na nagbabalita sa tagumpay ni Kristo. Kalawa, maging pagpapala dahil ikaw mismo ay pinagpala. So ikay Abraham sa pamamagitan ni Kristo. So kung si Jesus ang binhi na nagdadala ng pagpapala sa lahat ng bansa, dapat makita sa buhay mo ang epekto nito. Maging mapagpatawad, maging mapagmahal, dalhin mo ang presensya ng Diyos saan ka man naroon. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa kabutihan
dumadaloy mula sa isang pusong inabot at binago ni Kristo. Ikatlo, makibahagi sa paglalaban sa kasamaan sa pamamagitan ng pagsunod at kabanalan. Hindi mo kailangan maging superhuman para talunin ang kadiliman, sapat na ang simpleng pagsunod, pagtanggi sa tukso, paglakad sa liwanag, at pag-ibig sa kapwa. So sa tuwing pumipili ka ng katwiran nakikibahagi ka sa tagumpay ng binhi. So tandaan, ang ahas ay talunan na ang trabaho mo ay lumakad sa tagumpay ni Jesus araw-araw.